Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Colombiana. Now sit back and enjoy the movie. Sa Bogota, Colombia, may nagaganap na meeting sa pagitan ng notorious drug lord na si Don Luis at ng kanyang partner na si Fabio. Nais ni Fabio na iwanan na ang kriminal na buhay at magsimula ng bago kasama ang kanyang pamilya. Bilang record keeper para sa cartel, ibinigay ni Fabio ang mga disk na naglalaman ng lahat ng business transaction upang ipakita ang kanyang katapatan. Subalit sa sandaling makaalis na ang grupo ni Fabio, palihim na inutusan ni Don Luis ang kanyang mga tauhan na patayin na siya. Agad na bumalik si Fabio sa kanyang sasakyan at alam niyang meron na lang siyang isang oras para makatakas. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling bumalik sa kanilang teritoryo. Habang nagmamadali, hinanap ni Fabio ang kanyang asawa na si Alicia at anak na si Catalea at hinimok silang mag-empake ng kanilang mga gamit. Pagkatapos, ibinigay niya kay Catalea ang isang memory card at sinabi sa anak na ito ang kanyang pasaporte. Ibinigay niya din sa kanya ang address ng kanyang tiyuhin na si Emilio sa Chicago at inutusang dumiretso doon kapag nakarating na siya sa Amerika. Sa huli, ibinigay niya sa kanya ang Cattleya orchid necklace ng kanyang ina. Ilang sandali pa, kinuha na ng pamilya ang kanilang mga bagahe at sinubukan ng umalis, ngunit dumating na ang mga tauhan ni Don Luis para patayin sila. Nang ma-realize na hindi na sila makakatakas, napilitan sina Fabio at Alicia na kunin ang kanilang mga armas. Sa sandaling yun, pinaputukan ng mga tauhan ni Don Luis ang mga tauhan ni Fabio sa may gate na agad na ikinamatay ng lahat. Nagawa pang makapagpaalam ni Alicia, bago sila sumugod ni Fabio sa labas para makipagbarilan sa mga kalaban. Samantala, tahimik lang na nakaupo si Catalea at nasaksihan ang nakakagimbal na pangyayari. Nakita niya kung paano pinagbabaril ang kanyang ina na sinundan din ng kanyang ama na sinapit ang parehong kapalaran. Sa mga huling sandali, sinenyasan ni Fabio si Catalea na lunukin na ang memory card. Nang pareho ng patay ang kanyang mga magulang, nanatiling nakaupo si Catalea habang ang mga tauhan ni Don Luis na pinapangunahan ni Marco ay pumasok na sa bahay. Lumapit ang isa sa mga lalaki upang patayin si Catalea, ngunit namagitan si Marco at pinaalis siya. Ipinakilala ni Marco ang kanyang sarili bilang isang malapit na kaibigan ni Fabio at itinuri pa ang kanyang sarili bilang bahagi ng pamilya. Sinubukan niyang i-justify kung bakit kailangan niyang patayin ang mga magulang ni Catalea, ngunit tahimik lang siyang tumango bilang tugon. Nagtanong si Marco tungkol sa memory card at kinumpirma ni Catalea na alam niya ito. Iniabot ni Marco ang kanyang kamay upang kunin ito, ngunit sa halip na ibigay sa kanya ang card, inilabas ni Catalea ang isang kutsilyo at sinaksak siya sa kamay. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas sa may bintana, tumalon mula sa mataas na palapag at tumakas. Hinabol ni Marco at ng kanyang mga tauhan ang bata, habang si Catalea naman ay tumakbo sa mataong lansangan at desperadong iligtas ang kanyang buhay. Malapit na nilang mahuli ang bata ngunit bigla siyang nawala nang magtago siya sa loob ng isang walang lamang tangke. Matapos lumabas mula sa tangke, sinubukan ni Marco at ng kanyang mga tauhan na i-corner siya, ngunit nagawa niyang makatakas sa may imburnal. Pagkalabas mula sa imburnal, nagawa niyang makapunta sa gitna ng lungsod at pagkatapos ay nagtungo na sa embahada ng US. Doon, nakipagkita siya sa isang opisyal at ipinaliwanag ang lahat ng mga nangyari bago binanggit ang tungkol sa memory card. Nang inutos ng opisyal na ipakita niya ang card, pilit na pinasukan ni Catalea ang sarili sa mesa ng lalaki at ibinigay ang card sa sandaling mahanap ito. Matapos malaman kung ano ang nilalaman ng card, tinanong ng lalaki ang bata kung alam niya ang tungkol dito, ngunit ang tanging sinabi ni Catalea ay passport niya ito. Pagdating sa Estados Unidos, pinagkalooban ng proteksyon si Catalea at binigyan ng kaunting pera. Plano nilang ilagay siya sa foster care, ngunit habang naglalakbay, sinamantala ni Catalea ang pagkakataon para makatakas. Pumunta siya sa isang mahabang paglalakbay patungong Chicago habang binabasa ang kanyang paboritong zine na comic book. Nang makarating siya sa address ng kanyang tiyuhin, ipinakita niya sa isang lalaki ang sulat na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Pumunta ang lalaki upang ipaalam ito sa kanyang tiyuhin, at nang makita ni Catalea ang kanyang tito Emilio, nakaramdam siya ng malaking kaginhawaan. Hindi niya napigilang umiyak at ito ang unang pagkakataong umiyak siya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Naniniwala si Emilio na patay na ang buong pamilya ng bata at labis na natutuwa si Catalea nang makita ang kanyang tiyuhin. Kinaumagahan, nagising si Catalea at sinamahan ang kanyang bagong pamilya para mag-almusal.
Tinanong ng bata kung kaninong kwarto ang kanyang tinulugan at sumagot si Emilio na pag-aari ito ng kanyang yumaong anak. Ikinalungkot ito ni Cataleya, ngunit tiniyak ni Emilio na patay na ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Napansin ni Emilio ang iginuhit ni Cataleya at hinangaan ang kanyang talento. Tinanong niya ito kung gusto niyang maging isang artist, ngunit tumugon si Cataleya na gusto niyang maging isang professional killer. Tinanong ni Cataleya kung matutulungan ba siya ni Emilio, at nakapagtatakang pumayag naman ang kanyang tito na tulungan siya. Sa sumunod na araw, in-enroll niya ang bata sa paaralan at matapos matanggap ang malaking halaga ng suhol, tinanggap na ng prinsipal si Cataleya. Nang pauwi na sila, lumalabas na galit si Cataleya tungkol sa pagpasok niya sa eskwela dahil wala naman itong kinalaman sa pangarap niyang maging isang killer. Bilang tugon, nagpaputok si Emilio sa mga dumaraang sasakyan at binigyang diin na ang pagiging killer na walang katalinuhan ang magiging sanhi ng kanyang maagang pagkamatay. Iginiit ni Emilio na ang paaralan lang ang maaaring makapagturo sa kanya ng mga kinakailangan niyang kasanayan upang magtagumpay. Binigyan niya ito ng 2 pagpipilian at pumayag na si Cataleya na mag-aral. Makalipas ang 15 taon, 2 nagmemeryendang pulis na nasa kanilang cruiser ang biglang nabangga ng tila isang lasing na si Cataleya. Dahil dito, agad nilang inaresto ang babae at dinala siya sa police station. Doon, prinoseso ng isang galit na opisyal ang kanyang mga papel at inutos na bigyan ng kape si Cataleya para mahimasmasan siya. Hindi nagtagal, dumating sa istasyon ang isang team ng US Marshals kasama ang isang mapanganib na kriminal at nandoon sila para sa isang overnight stay. Ikinulong nila ang kriminal sa kanyang selda at nag-iwan ng isang gwardya upang magbantay. Kalaunan, dinalhan si Cataleya ng kanyang kape at sa sandaling mag-isa na lang siya, agad siyang nagpalit ng isang tight-fitting suit. Binuksan niya ang lock ng kanyang selda, inilihis ang isang security camera, kinuha ang kutsara mula sa kanyang kape, nilagyan ng tubig ang isang baso, at dumiretso na sa electrical room. Gumawa siya ng timed device upang putulin ang supply ng kuryente, bago gumapang sa ventilation system. Nang matrigger ang timed contraption device, naputol nito ang kuryente kaya nagawa niyang makalusot sa vent sa tamang oras, bago maibalik ng isang gwardya ang kuryente sa buong istasyon. Nang makitang umiihi at distracted ang bantay, sinamantala ni Cataleya ang pagkakataon para patulugin siya at kinuha ang kanyang baril. Kalmado niyang pinasok ang selda ng kriminal at ginising siya. Pagkatapos, inutusan niya itong tanggalin ang botones ng kanyang kamiseta bago siya pinagbabaril hanggang sa mamatay. Naalarma ang mga pulis sa tunog ng putok ng baril, kaya nagmamadali silang pumunta sa selda at naabutan ang paggising ng nagbabantay na gwardya. Hinuli nila ito at nagsimulang hanapin ang nanghimasok sa police station. Nagawang iwasan ni Cataleya ang mga tumutugis na pulis gamit ang madilim na kapaligiran at kanyang liksi upang makatakas. Sa sandaling makabalik siya sa kanyang selda, dumating na rin ang marshal at naabutan ang tila mahimbing na natutulog na si Cataleya. Nang sumunod na araw, ang FBI agent na si James Ross at kanyang koponan ay dumating sa istasyon para mag-imbestiga. Sinuri niya ang katawan ng patay na kriminal at napansin ang kakaibang guhit sa kanyang dibdib. Katugma nito ang signature ng notorious na killer na ilang taon na nilang sinusubaybayan. Agad na inutos ni Ross na i-lockdown ang buong istasyon ngunit nagawa ng makalabas ni Cataleya at nakatakas. Nang makalabas, agad niyang tinawagan si Emilio upang kumpirmahin ang pagpatay bago sumakay ng bus pauwi. Samantala, sinusubukan ni Ross na pagsamasamahin ang mga detalye ng pagpatay at hiningi ang impormasyon ng lahat ng pumasok at lumabas ng istasyon. Kalaunan, tinalakay niya ang kaso kay Agent Williams at binanggit na meron ng 22 murders na merong kaparehong modus sa nakalipas na 7 taon. Naghinala sila na sinusubukang magpadala ng mensahe ng killer kaya nagpasya silang ilabas ang drawing sa publiko, umaasang makikilala ito ng nais niyang padalhan ng mensahe. Sa sumunod na eksena, si Agent Richard ng CIA ay dumating sa villa ni Don Luis at ipinakita sa kanya ang na-publish na drawing at ipinaliwanag na dati itong signature ng partner niyang si Luis. Itinanggi ni Don Luis na sangkot siya sa anumang pagpatay, kaya binalaan siya ni Richard na kung hindi niya mahahanap kung sino ang may gawa nito, ang kanilang deal upang protektahan siya ay makokompormiso. Nang makaalis na si Richard, nagalit si Don Luis kay Marco dahil hinayaan niyang mabuhay noon si Cataleya. Samantala, binisita ni Cataleya ang kanyang kasintahan na si Danny at nagpakita ng kaunting interes sa pakikipag-usap dahil mas gusto niyang makipagpalakpakan. Kinaumagahan, umalis na siya bago pa magising si Danny at nakipagkita kay Emilio sa isang laundry shop.
pinaalam sa kanya ni Emilio na miss na siya ng kanyang ina at gusto siyang makita nito. Ilang sandali pa, ibinigay niya kay Cataleya ang kanyang sunod na target, isang lalaking nagnakaw ng pera mula sa mga mapanganib na individual at kailangan na niyang mamatay. Pagkatapos, ipinakita ni Emilio ang pahayagan na naglalaman ng kanyang mga guhit at binalaan siya tungkol sa panganib na maaaring idulot ng kanyang paghihiganti sa kanyang pamilya. Gusto niyang tumigil na si Cataleya, ngunit determinado pa rin siyang ipagpatuloy ang paghihiganti kay Don Luis. Sa kabilang banda, natuklasan ni Ross na isang Cattleya orchid ang drawing, isang halaman na native sa Colombia. Sinubukan niyang mangalap ng higit pang impormasyon mula sa CIA database ngunit meron itong restricted access. Samantala, pumunta si Cataleya sa isa pang safe house kung saan sinasanay niya ang dalawang malaking aso na umatake sa kanyang utos. Nang gabing yun, pinagmasdan niya ang sunod na target sa loob ng kanyang bahay na napapaligiran ng mga gwardya at humiling pa ng karagdagang seguridad. Hindi nagtagal, dumating ang isang van na puno ng mga gwardya at pumasok si Cataleya sa loob. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok na siya sa bahay sa pamamagitan ng isang glass-covered pole na may dalawang pating, ngunit nagpasya siyang huwag idamay ang sinumang babae na makita niya sa proseso. Ipinakita ni Cataleya ang kanyang sarili sa target at nang magising ito, nakita niya ang drawing ng Cataleya sa kanyang katawan. Nang matuklasang patay na ang lahat ng kanyang mga gwardya, pinulot niya ang dalawang baril at nagtungo na sa pool area. Nakita niya ang isang bulaklak sa gitna ng pool at nabunyag na nandoon din si Cataleya sa isang upuan at ipinakita na ang kanyang sarili. Sinubukang barilin ng kriminal si Cataleya ngunit walang lamang bala ang kanyang baril. Binaril siya ni Cataleya sa dalawang binti, ngunit nakiusap ang lalaki na huwag siyang patayin at sinabing dodoblehin niya ang ibinayad sa kanya. Gayunpaman, binaril siya ni Cataleya sa dibdib at nahulog sa bukas na bahagi ng pool. Samantala, humingi ng tulong si Ross kay Agent Richard sa kaso, ngunit pinatigil niya ito at sinabihan siyang mag-fill out ng form at maghintay. Pagkatapos, galit na tinawagan ni Richard si Marco at inutusan siyang ayusin ang sitwasyon. Sa sumunod na eksena, muling binisita ni Cataleya si Danny at nagsimula ng physical intimacy, ngunit sa pagkakataong ito, gustong makipag-usap ni Danny at malaman ng higit pa ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, pinatigil siya ni Cataleya at iniwasan ang pagbabahagi ng anumang detalye ng kanyang buhay. Kinaumagahan, kinuna ni Danny ng larawan si Cataleya habang natutulog at inalok siya ng almusal, ngunit nagmamadali siyang nagbihis at umalis. Kalaunan, nakipagkita siya kay Emilio at ipinakita sa kanya nito ang balita tungkol sa mga pinatay na tao sa bar at kasama dito ang kanyang mga kaibigan. Galit na galit si Emilio dahil sa labis na pagtawag ng pansin ni Cataleya at sinabi sa kanyang ayaw niya nang makipagtrabaho sa kanya. Matagal na siyang nagnanais ng magandang buhay para kay Cataleya, ngunit dahil gusto niyang sumabak sa digmaan, gusto ni Emilio na lumayo na siya sa kanyang pamilya. Dahil sa mga narinig, hindi napigilang umiyak ni Cataleya. Samantala sa isang diner, nakipagkita si Danny sa kanyang kaibigan at ipinakita sa kanya ang larawan ni Cataleya. Gayunpaman, nang lumabas siya para asikasuhin ang naka-double park niyang sasakyan, ipinadala ng kanyang kaibigan ang larawan ni Cataleya sa isang kontak sa police station para humingi ng background check sa dalaga. Agad nitong naalerto si Ross na nahanap ang police station sa Chicago. Samantala, sinamahan ni Cataleya sina Emilio at kanyang ina sa simbahan at nagpasyang talikuran na ang kanyang paghihiganti. Sa kabilang banda, nang dumating si Ross at kanyang team sa police station, itinugma nila ang larawan kay Cataleya at nag-issue ng warrant of arrest para sa kanya. Habang nasa bahay si Cataleya, tinawagan niya si Danny at sinabing gusto niyang makipagkita sa kanya. Sumang-ayon naman ang lalaki at binanggit na kinunan niya ng litrato si Cataleya habang natutulog noong huli nilang pagsasama. Naramdaman ni Cataleya na merong panganib at nang tiningnan niya ang kanyang mga kamera, nakita niya ang maraming pulis sa labas. Tumakbo siya palabas ng apartment at pumunta sa hagdanan, habang si Ross naman at kanyang team ay nagtungo na sa silid. Pumunta si Cataleya sa isa pang silid, kinuha ang isang sniper rifle na nakatago sa kisame at naglagay ng bomba sa kanyang pinto. Habang nagmamadali ang team ni Ross at naglagay din ng sarili nilang bomba, sabay na pinasabog ni Cataleya ang kanyang pinto at tumakas na sa gusali. Nakarating siya sa parking lot at binaril ang mga kamera upang takpan ang kanyang pagtakas. Pagkatapos, binago niya ang kanyang itsura at tumakas sa pamamagitan ng railway.
Agad na pumunta si Cataleya sa bahay ni Emilio, only to find out na patay na ang kanyang ina dahil sa mga tama ng bala, at si Emilio naman ay nakatali sa isang upuan kung saan siya pinahirapan at pinatay. Nang makita ito, napahagulgol siya sa pag-iyak at humingi ng tawad sa kanila. Kinagabihan, dumating si Ross sa kanyang bahay at natagpuan doon si Cataleya. Inutusan niya ang detective na umupo sa isang upuan na merong pressure-sensitive bombs at humingi ng tulong sa kanya. Plano niyang patayin si Don Luis ngunit protektado siya ng CIA kaya nais niyang lubayan ng ahensya ang drug lord. Nagbanta si Cataleya na papatayin niya ang pamilya ni Ross kung hindi siya susunod. Inutusan niya itong maghintay hanggang sa tumunog ang kanyang microwave bago bumangon at pagkatapos ay umalis na siya doon. Kinabukasan, nakipag-usap si Ross kay Richard ngunit tumanggi pa rin siyang tumulong. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ross ng tawag mula kay Cataleya at sinabing nakatutok na ang kanyang sniper kay Richard. Binalaan niya si Richard na ibigay ang address ni Don Luis, ngunit nagmatigas pa rin ang CIA agent at sinabing ligtas siya sa likod ng makapal na salamin. Dahil dito, nagpadala si Cataleya ng warning shot kay Richard kaya napilitan na siyang ibigay ang address ni Don Luis dahil sa takot. Kasunod nito, naghanda na si Cataleya sa kanyang misyon at isinakay na ang kanyang mga baril at kanyang mga aso sa armored van. Dumiretso siya sa municipal records at tinutukan ng baril ang architect upang makuha ang blueprint sa bahay ni Don Luis. Samantala, ipinaalam ni Marco sa kanyang mga tauhan na isang professional assassin ang kanilang makakalaban, ngunit sa parehong oras na ito, isang rocket ang tumama sa front door at nagdulot ito ng malaking pinsala. Sa kabila ng pagsabog, nakaligtas sina Marco at Luis at nagmamadaling pumunta sa kanilang mga sasakyan para makatakas. Gayunpaman, binunggo sila ni Cataleya gamit ang kanyang truck na naging dahilan ng pagkamatay ng ilan sa mga tauhan. Nang ma-realize na hindi na sila makakatakas, dinala ni Marco si Don Luis sa isang lihim na silid bago umalis upang tugisin si Cataleya. Gayunpaman, sinorpresa sila ni Cataleya sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa ilalim ng sahig. Naghagis ng granada si Marco at nagdulot ito ng matinding pagsabog na yumanig sa buong bahay. Sinuri ng ilang tauhan ang ibabang palapag, ngunit nakarating na si Cataleya sa second floor kung saan nagpakawala siya ng sunod-sunod na putok ng baril sa mga natitirang tauhan. Nang si Marco na lang ang tanging natitira, isang matinding laban ang naganap sa pagitan nila ni Cataleya kung saan nagawa niyang mailagay sa chokehold ang ating bida. Gayunpaman, nagawang makawala ni Cataleya, inalis ang slide mula sa baril ni Marco at ginamit ito para saksakin siya sa leeg. Samantala, sinamantala ni Don Luis ang pagkakataon para makatakas at ginamit ang sasakyan ni Cataleya upang lumayo na sa lugar. Pagkatapos, tinawagan niya si Cataleya at nagbantang hahanapin at papatayin niya ang dalaga. Gayunpaman, sadyang iniwan ni Cataleya ang kanyang mga alagang aso sa van at ibinigay ang utos para umatake na sila. Nang mapatay na ng mga aso si Don Luis, tinawagan ni Cataleya ang kanyang kasintahan na si Danny at labis na natutuwa nang malamang maayos lang siya. Ipinahayag ni Danny ang kanyang pagmamahal sa dalaga at tinapos na nila ang tawag bago pa matrace ng mga agent ang kanyang lokasyon. Sa katapusan, sumakay na si Cataleya ng bus palayo sa lungsod at kinalimutan na ang mga masasamang kaganapan upang makapagsimula siya ng bagong buhay at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.